Anong kabangagan etong ating natutunghayan ngayon, mga kababayan? Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, halos hindi tayo makapaniwala, mga kababayan, dahil taliwas sa ating iniasahang reaksyon galing sa Palasyo Malacanang dun sa paglantad ni Zaldico, mga kababayan. Ay anila mga kababayan, ayon kay Auntie Claire, natutuwa pa daw ang Palasyo Malacanang sa paglantad ni Zaldico. Paborable pa daw, mga kababayan, ito sa ating presidente dahil lalo dang magagalit ang mga tao kay Zaldico, mga kababayan Dahil obvious daw nagsisinungaling ito. At dahil daw sa kasinungalingan na ito ni Zaldico na pinagdadakdak niya ngayon, lalo daw mamahalin ng sambayan ng Pilipino ang ating Pangulo. Diyos ko Lord, animal. Anong kabangagan ito, mga kababayan? Ganito na ba sila kabangag mag-isip? Tapos, mga kababayan, uulalan pa nila tayo, no, dito sa kanilang mga explanation na kung si BBM daw talaga ang nag-insert, mga kababayan, bakit i-insert pa daw niya na pwede naman daw niyang ilagay sa NEP, mga kababayan? Na hindi na niya kailangan mag-insert. Ano pa ba? Kaya nga ninyo pina-insert kay Zaldico para hindi kayo pagbintangan. Advance kayo mag-isip, di ba? Yan ang criminal minds, mga kababayan. Naisip na nila yan dati. Sasabihin nila, ay ipa-insert natin ito dahil eto ang irarason natin na kung gusto ko talagang magnakaw, dapat ako na mismo ang naglagay niyan dyan. O lalo kang mahuhuli. O kaya, mga kababayan, pinadaan nila sa insertion para masisi nila kay Zaldico. Panoorin din ninyo, mga kababayan, itong kabangagan. Kabangagan! Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Zaldico dahil sa kanya. At in return, mga kababayan, mamahalin lalo ng mga tao ang ating Pangulo dahil sinisiraan siya ni Zaldico. Ang animal na bulok, mga kababayan. What the? Anong klaseng pag-iisip yan? Pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP? Bakit? Sagutin ka na namin para masisi ninyo kay Zaldico. Exactly what you are thinking right now. Yan na, mga kababayan, yung ginawa nila iyon, yung pag-utos sila kay Zaldico, mga kababayan, na ipa-insert, eto na mismo ang kanilang palusot, mga kababayan, na gagamitin. Why would we insert it if we can put it in the first place? Di kung kayo ang naglagay dyan, halata masyado. Ngayon, mga kababayan, ididiin nila lahat ng mga kababayan. Sisi kay Zaldico. Ang tanong namin sa inyo, Claire Castro, bakit hindi nyo binito? Sa DPWH, mga kababayan, 26 billion lang ang binito. Ewan lang natin kung kasama ba yung insertion ni Zaldico, mga kababayan. Although, ang ilan dyan nilagay sa for later release. Pero later on, na-release din yung ilan. Pag doon kami pinaglolo ko, Claire Castro. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao? Masaya sila, mga kababayan, dahil talagang magagalit na ang tao kay Zaldico. Bravo! Anong klaseng pag-iisip ito? Dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Isalba ang kanilang sarili. Eto pa naman, mga kababayan, Ito pa isa to the rescue, mga kababayan, ang bagoong Pilipinas sa si Ping Lacson. Kung walang probative value, wala, narration. Narration lang daw, mga kababayan. Buladas. Kwento kotsero. Ay, nako, ito mga bagoong, mga kababayan. Sige! Defend pa more. Kasi under oath pumunta siya rito, mag-take oath siya. At sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Antayin natin ang part 2. Part 1 pa yung sinabi ni Zaldico, mga kababayan. Pero Pasalamat ka, Lacson. Pasalamat ka. Natalo ka noong 2022 dahil kung hindi, taging senador ito, malamang kasali ito, mga kababayan. Sir, kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap billion. mag-speculate. Alam mo, ito ako. Hindi lang yan, mga kababayan. Mag-antay tayo dahil part 1 pa lang yung insertion, mga kababayan. Hindi pa kasali yung talagang kitaan, actual na kitaan, mga kababayan, na 25% at hatian ng male-maletang bag, mga kababayan. Andun sa kanyang teaser kung paano niya hinatid ang male-maletang pera, mga kababayan, sa bahay ni Tambaloslos at ni Bangag. Nasa teaser ni Zaldico, mga kababayan. Antayin natin yun. Sige, ngayon, benefit of the doubt, mga kababayan.
Pagpalagay natin na walang kinalaman si Bangag sa insertion, which is hindi ka panipaniwala mga kababayan na walang kinalaman. Dahil bakit nakalusot? Yung sinasabi nitong Benito daw mga kababayan, hindi naman lahat. Portion. Ewan na natin, maliit na portion lang mga kababayan. Bilyon-bilyon pa rin ang nakalusot. Kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president. I'm not defending. Klarong-klaro ka na. Pisot. Why would we insert 100 billion sa BICAM samantalang sa... Exactly. Yan ang iniisip ni Ngagba mga kababayan na palusot kapag magkabistuhan. Pinadaan nila sa insertion para may masisi sila mga kababayan. Si Saldico, dahil kung hindi nila ipapadaan sa insertion, lahat ng sisi andun sa Pangulo. Kaya nang gawin yun eh. Second, bakit niya in-FLR? For later release. Gayon pa rin. Sana tinanggal niya all the way. Yung for later release mga kababayan, andyan pa rin yan. Pero later lang i-release. Eventually, marirelease din. So, unbelievable, incredible? No, Unbelievable, incredible. Ang sarap pag-umpugin itong Tigner Castro si mga kababayan na pinglax ng mga ulo. Unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense, only... Common sense pa. Nahawa na ni Pacquiao mga kababayan, full of common sense pero walang sense. Because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may Ay, alam na nga natin yan eh. Yan ang kanang scheme mga kababayan para palusot. Meron silang palusot mga kababayan. Kapag expert ka ng magnanakaw mga kababayan, alam mo na kung anong i-reason mo kapag magkabistuhan. Eto na. Over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Para masisi kasi kay Saldico. Hugas kamay siya mga kababayan. Ito si Marcos mahilig maghugas kamay. Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. Sa dapat sa NEP pa lang. Bakit ikaw ang sumasagot? Ikaw ba si Marcos? Ting? Sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC. Uy, maglagay naman Ay, na nako. sa DPWH. Eto mga kababayan, samantala, pakinggan natin, si Harry Roque. Halos maglulundag sa tuwa si Harry Roque, mga kababayan. Attorney, congrats! Papalapit na ng papalapit, mga kababayan, ang redemption ni Attorney Harry Roque. Kapag maalis na ito sa pwesto, mga kababayan, si Ngagba, resignation, makakasuhan naman tayo dito. Kapag maparesign natin ito si Ngagba, mga kababayan, redeem. Worth it ang iyong sakripisyo, Attorney Harry Roque. Hello! Napakagandang araw po sa inyo. What a beautiful day. Dahil ngayong araw, 14 ng Nobyembre 2025, ito po ang araw ng katotohanan. Dahil ang number 1 na kanta sa Pilipinas ngayon na talagang pinupuri sa buong daigdig ay Hallelujah. Inawit na ngayon at yan po ay ang pagkanta. Kumanta si Zaldico. Malinaw po ang naging pahayag ni Zaldico sa kanyang recorded video message na yung pag-i-insert ng 100 billion. Eto mga kababayan, pwede itong whistleblower si Zaldico mga kababayan. Dahil, utusan lang yan mga kababayan Talagang utusan lang yan. Naniniwala kayo na kaya niyang i-manipulate lahat ng pagnanakaw na yan mga kababayan na appropriation share lang siya. Mababypass niya ang speaker, mababypass niya ang presidente, mababypass niya ang DBM na siyang may control niyan mga kababayan. Hindi mangyayari yan kung walang perma nila. Ang taon ng budget, taon na nakalipas para sa 2025 ang ay dahil taon ito po na ay nakalipas. pag-utos ni Marcos Jr. Marcos the Jr. Ang sabi po niya, yan daw po ay pinarating sa kanya ng tambaluslos expeker. At syempre, kung anong gusto ng hari, siyang nasusunod. Gusto ng hari. Sino ang Reyna? Reyna ang bruha. Sigurado bruha ang Reyna niyan mga kababayan. Linaw po ngayon na yung mga linustay na salapi para sa mga maanumalyang flood control projects at mga iba pang infrastructure project ay dahil sa pag-uutos ni Marcos Jr. Marcos the Jr. At syempre, alam na naman natin na yung kanyang pag-uutos para mag-insert ng ganyang kalaking halaga ay para mabili ang suporta ng mga congressman at mga senatong para nga po ipa-impeach siguro si Inday Sara Duterte. At
At isa din yan ng mga kababayan, para hugas kamay siya. Exactly ngayon ang ginagamit na rason nila mga kababayan. At the same time, nagpapabango siya mga kababayan dito sa mga buwaya, mga kongresista. Para makuha nila ang loob na, sige, mapirmahan mga kababayan itong impeachment ni VP Sara Duterte. Pinayagan niya. Ito na ang sinasabi mga kababayan na bilyon-bilyon ang ginastos para ma-impeach si VP Sara. At the same time, nakakurakot ang mga kongresista mga kababayan, pero mayroon pa rin siyang porsyento, pati sina Zaldico, sina Tambaluslos mga kababayan. Hindi buo ang nakakuha ng mga kongresista mga kababayan, malaking porsyon ang napupunta kina Zaldico dahil kung Zaldico, hati-hatian pa rin nila ng mga kababayan ni Tambaluslos at ay Bangag. Now, sa totoo lang po, inaasahan ko talagang kakanta si Zaldico. Kakanta. Sa katunayan, nung napabalita na siya ay nasa Europa, ako po'y nagtungo sa Paris. Dahil naniniwala po ako na po pwede talagang pakantahin si Zaldico. Bakit? Sintonado Una po, may relasyon ako kay Zaldico. Ha? Ano relasyon ninyo Ang kanyang ama po na si Delphine Co ay 001 sa aking client list sa aking law office. Kliyente pala niya. Ang ama po niya, ang ama. namatay na. Kayo naman, huwag duming isip. Ang kauna-unahang kliyente ko sa aking law office. Noong mga panahon na naging kliyente ko po si Delphine Co, ang tatay ni Zaldico, nasa kolehiyo po si Zaldico. So wala kami masyadong contact. Pero napakabait po nung ama niya. Biro nyo, batang-batang bugade, pinagkatiwalaan kami, at napaka-humble. Yung mga panahon pong yun, na minimiting ko yung tatay niya na si Delphine Co, nakatira lang po siya sa Bliss na tabi ng SM North. At parang lang mga kababayan, housing. Nga po ako pupunta ron para makipagpulong para doon sa mga kasong isasampa niya. Ngayon si Zaldico mga kababayan, villa. Daig pa ang mansyon mga kababayan, villa. May mga pangungutang na hindi nababayaran sa kanya, nagpapatawag po yan ng masahista. Bibigyan kami ng libreng masahe. Napaka-humble po ng tatay niya. Extra service, wala. Pero, joke lang. Di naman nagpapa-extra service yan si Senator. Established na po talaga sa Bicol. Harry. At hindi naman po siguro liham sa iba Lihim. na nagsimula si Delphine Co ng kanyang karera nung panahon pa ni Marcos kasi nagkaroon ng isang Bicolano bilang Secretary of Public Works. At tingin ko, yan ang naging break ni Delphine Co. So naniniwala ako na si Zaldico kahit papano, pinalaki yan ng tama ng kanyang ama na si Delphine at ang kanyang ina na nabubuhay pa hanggang ngayon. So paano nangyari na nagnakaw? Hindi ito ang unang beses mga kababayan ni Zaldico ha. Although pwede siyang dito mga kababayan, talagang mabawasan lang ang sentensya pero not totally free mga kababayan. Dapat rin managot dahil yan si Zaldico, sabi ni VP Sara, kasali din yan mga kababayan sa anomalya dyan sa laptop deal. Kaya nga po bagamat nabulag itong si Zaldico sa Masilaw. Get Rich Scheme dyan sa Kongreso, alam ko naman, iiral yung kanyang natutunan sa kanyang ama na wala pa rin kapalit ang honest to goodness na negosyo para magkaroon ng kabuhayan. Una po yan. So in fairness, matino po ang pagpapalaki kay Zaldico. Pangalawa, si Zaldico po, ewan lang natin. Bobo. Bakit? Ano ibig sabihin niya? Si Zaldico po, politiko rin. Ano yan mga kababayan? Parang clever. Clever. Yan ay nasa likod ng Ako Bicol. At kung maalala nyo, nung nagsimula po Ako Bicol, palaging number 1 po yan sa party list. Kaya nga po, ilang beses, nagkaroon sila ng 3 representante. Kasama na po yung aking kaklase, best friend, at law partner na si Rodel Batucabe na siyang napatay din dyan sa Bicol. Napatay? Kaya nga po namin nakuha na kliyente itong si Delphine Co, ang tatay ni Zaldico ay dahil kay Rodel Batucabe. Sinong pumatay? Hindi po yan bobo. Politiko po yan. Nababasa niya ang pulso ng bayan. Alam niya na hindi natatagal ang mga Marcos. At dahil alam niya na hindi natatagal ang Marcos bilang isang politiko na batikan, dahil napakatagal na naman po ng Ako Bicol, no? Ako Bukol. Alam niya na kapag siya ay hindi bumitiw sa kanyang suporta kay Marcos Bangag at Marcos kay Bangag, baka pati yung mga kabuhayan na namana niya sa kanyang ama, at marami-rami naman po yan, dahil talaga naman pong confiscate lahat. Eto ngayon mga kababayan, wala na. Wala na. Dalawa ng kalaban ni Zaldico mga kababayan. Si mga Duterte at saka mga Marcos. Kumpay na contractor din ng kanyang ama na si Delphine Co. Ang SunWest po, ang nagsimula po niyan ay si
Adelpin ko, ang ama niya, baka pati yung mga honest to goodness na kinita nila mawala dahil sa bagong administrasyon. Kapag nawala ng Marcos, syempre hahabulin at hahabulin siya. Paano no kung ngayong rally mga kababayan, mayroong milagro, magbago na ang ating presidente mga kababayan, mayroon natang bagong presidente. Ang sarap ng buhay. I love it. Kaya nga po nung ako'y nagpunta sa Paris para siya kausapin, Paris Hilton. Kampante ako, nakakanta yan. Dahil bilang isang politiko, alam niyang hindi na po pwedeng tumagal ang Marcos. Kinausap mo pala? At alam niya na dapat pangalagaan ang negosyo na sinimula ng Sir Roque, kinausap mo? Hindi na po ako nagtataka ngayon na siniwalat na ni Zaldico ang katotohanan ng nasa likod ng mga maanumalyang mga budget insertions ng 2025 budget na napunta sa mga maanumalyang mga proyekto na sinasabi na hanggang 70% ay kurakot ng mga congressman. Hindi na po ako nagtataka na pinatunayan na yan ni Zaldico. At hindi rin po ako nagtataka doon sa sinabi ni Zaldico na kinakailangan mo rin niya magtago dahil talaga namang papatayin siya ng administrasyon nito dahil alam ko naman na bilang isang batikang kontratista at negosyante, hindi po magkukulang yan sa dokumento para ipagpatunay na hindi naman po siya ang master. Pero kung andun na sa ibang bansa si Zaldico mga kababayan, hindi na maraming pera ang kanyang nadala siguro. Dahil yung 1 billion, hindi ka naman pwede magdala ng 1 billion sa sa isang trip mga kababayan. Andito lang yung pera. So ibig sabihin, kanino? Saan? Sino ang may hawak ng bilyon-bilyong pera mga kababayan? Kumain dito sa pandarambong ng salapi ng bayan. Pandarambong, ni bonggang. Ni Zaldico ang lahat ng sinabi niya. At syempre, ang nais niya, magkaroon ng kapalit. Ang kapalit, huwag niyo namang galawin yung aking mga ari-arian bago ako naging kongresista. Pero kulong ka pa rin ha? Bago ako naging committee chairman ng committee. Minimum of 10 years mga kababayan, as long as mapakulong si Bangag at saka Tambalusos at saka si Lisa. Kung mapakulong, yan, kung walang bitay mga kababayan, si Lisa at saka yung trio, habang buhay. Gusto natin habang buhay. Kung ganyan, sige, pwede 10 years ka na lang kulong, Zaldico. Pero kung hindi mo mapakulong, mapapa-absuelto mo lang, habang buhay ka, Silya Electrica ka pa. Appropriation. At hindi naman po ako nagtataka, marami na po yan. In fairness kay Zaldico, ako na po yung magpapatunay na mayaman na siya bago pa siya naging kongresista. Nagtaka nga ako, bakit siya pa umupo bilang kongresista ng ako Bicol, samantalang gusto magnakaw mas mabuti naman ang papel niya na nasa likuran lang siya bilang power behind the throne, ibaga. Pero may mga dahilan po siguro siya, isa na siguro dyan, wala na siya ibang makitang tao para umupo dahil nawala nga po yung aking kaklase at naging best friend at naging law partner sa Rodel Batocabe. Hindi, kung hindi siya uupo mga kababayan, hindi siya magiging chairman ng appropriation. Ano niya mag-appropriate sa kanyang mga SunWest? Dahil pinatay po si Rodel Batocabe, siguro napilitan na rin siya na dahil wala na siya ibang mapagkatiwalaan, siya nang umupo. At dyan po nagsimula ang kanyang problema. Dahil nung siya'y umupo, hindi lang siya power behind the throne, nakita niya na kapag siya'y nagkaroon ng impluensya, mas malaki pang makukuha niya. At dyan pumasok siguro yung temptasyon ng temptation. At sigurado ko na bagamat siya'y dati ng mayaman, talagang gawain na talaga ni Zaldico mga kababayan. Dahil yung laptop deal, di ba? Sa kanya din yun. Ibig sabihin, kurakot na talaga yan si Zaldico. Doble o naging triple pa ang kayamanan niya doon sa maliit na panahon na siya naging kongresista. Naging kongresista lang naman po siya ng 3 taon, o hindi ako nagkakamali, no? Dahil 2017, kongresista po ako, wala siya. Ang kongresista doon ay yung kapatid niya. 2018, at saka hindi ko po alam kung sino yung 2018 kung siya nakaupo na. Parang 2018, hindi pa po ata, kapatid pa rin ata niya nakaupo. So umupo siya ng 2019 at saka ng 2020. So, ibig sabihin, yung maikli niyang termino bilang isang kongresista, siguro na doble, na triple ang kanyang kayamanan, although in fairness, mayaman naman talaga siya sa nagsimula. So siguro, ang nais na mangyari ngayon ni Zaldico, isusurrender ko lahat ng kayamanan na nakuha ko mula nung ako'y naging kongresista, pero huwag yun naman galawin yung mga napundar ko bago ako naging kongresista dahil yun naman, honest to goodness, ang pagkakaipon niya ng mga yun. Ewan na natin kung honest din ha. Bukod po sa
construction business niya, alam ko po na meron siyang power din, no? Meron din po yung power investment, no? Power? Kilikili. Malaki-laki. At saka siyempre, yung Misibis na Misibis. resort na resort. ng iba, meron daw siyang ibang kapartner dyan. Ay, may hotel din, no? Doon nga, mga kababayan, nagmi-meeting daw ang ICC sa hotel ni Zaldico. Makapangyarihang politiko rin. Hindi ko po alam yan. Pero kapag kasi hindi siya nagsiwalat ng katotohanan at hindi makipagtulungan sa administrasyon ni Sara Duterte para mapanagot sa pandarambong ang Marcos Jr. at si Tambaluslos, kasama siya sa ipakukulong. So ngayon, ibig sabihin, Dapat lang. kaya po nagkumanta si Zaldico, naniniwala ako na dahil gusto niyang maging whistleblower, siya ang tatayong testigo para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at Tambaluslos. Ako naman po, kung talagang magpapakatotoo si Zaldico at isurrender sa gobyerno ang kanyang nakubra nung panahon na siya politiko at yung mga nakubra niya dahil nga Eto na lang, magsauli ka na lang na Zaldico. Lahat ng proyektong nakapangalan sa'yo, proponent, ikaw ang proponent. sa impluwensya ng mga Marcoses, Mm. ako naman po, ang aking isasangguni sa administrasyon ni Sara Duterte, gamitin siya bilang state witness nang sa ganun, mapakulong ang Marcos Jr. once and for all at si Tambaluslos. Basta makulong lang si Marcos, mga kababayan, Tambaluslos at saka si Lisa. Okay na tayo dyan. Tagal ko na pong sinasabi na ang dahilan kaya naulit ang madilim na kasaysayan Madilim! na nagkaroon ng Marcos nightmare muli ay dahil hindi po natin naparusahan ng mga Marcoses nung... Oo nga, oo. Kaya nga, mga kababayan, namihasa at may nagkaroon ng lakas ang loob itong si Bangag na magnakaw ulit, mga kababayan. Dahil hindi na parusahan Hindi na parusahan ang mga bangag, mga kababayan. Pinalayas natin sila noong 1986. At para mabali na nga po at matigil na yung siklo ng pandarambong dahil sa mga Marcos, kinakailangan mapakulong na ng Bitay. Bitay na. Gusto namin bitay, Roque. Ang Amy Marcos. Pati yan. Dahil nakinabang sila, mga kababayan, sa yung ginawa ng kanilang ama. Ang Imelda Marcos at lahat ng pamilya. Pati, wala nang mga kababayan, si Imelda doon dati. Sabi ni Tatay Digong, wag na yan si Imelda dahil matanda. Si Tatay Digong nga, kinidnap man nila, mga kababayan, hindi dumaan sa due process. 80 years old. O si Imelda, Silya Electrica, mga kababayan. Marcos, kasama na si Sandro Marcos. Pati niyang Charis Pempenko. Kung kinakailangan ng testimonya ni Zaldico para rito, kinakailangan bigyan natin ng immunity si Zaldico at hayaan natin hawakan niya yung kayamanan niya bago pa pumasok ang mga Marcoses. Dahil sa tingin ko naman, legal po ang mga kayamanang nakuha. Pero isure lang na talagang 100% kulong sina Bongbong. Marcoses. So, what if tapos ang palusot niya, mga kababayan, para magbigay lang ng malabnaw na testimonya. Paano yan? Na ikaka-absuelto pa ng mga bangag, mga kababayan. Di malas. Malas na talaga, mga kababayan, kapag ganon. Ano na pong mangyayari? Well, asahan na po natin ang sasabihin ng mga ni Ante Claire, AI yan. Gaya na sinabi nila na AI na naman. Video na pinakita namin. Wala. Hindi nila sinabing AI. Parang inacknowledge sila, mga kababayan, natuwa nga na daw. Dahil nagalit daw, mga kababayan, ang taong bayan. Sa pagsisinungaling na ito ni Zaldico. Lord, mga hudas kung ano-ano na lang mga pinagsasabi. Maharlika, paano po magiging AI yan? Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa. 3 beses po yan na authenticate. Kaya nga po inaantay ko nga ang kaso. Meron silang kaso na incitement to sedition and rebellion laban sa aming dalawa ni Maharlika at nagsampa rin sila ng disbarment laban sa akin. Inaantay ko lang po yan dahil hindi Tapos ang mga kaso mo, kapag mawawala yan si Bangag, aalis na yan sa pwesto. namin magagamit ang authentication unless it is for legal purposes. So ang inaasahan ko, ito bantayan ninyo. Wala pang reaksyon ng Malacanang. Ang sasabihin nila, AI yan. AI, das At alas. at the same time, susubukan nilang ayusin ngayon si Zaldico. Pero gaya ng aking sinabi, dahil batika naman pong politiko itong si Zaldico, alam na niya bilang ng oras ni Bangag Jr. Bangag Jr. Dahil nang nagpatawag ng 3 araw na pagtitipon, protesta ang Iglesia ni Cristo na suportado ngayon ng iba pang mga pananampalataya. Tuloy nyo na. INC. At ang Napakalaking natin, mga kababayan, utang na loob sa INC. Kung EDSA 1, mga pari, mga kababayan, sina Cardinal Sin. EDSA 2,
pari din. EDSA 3 naman, INC naman mga kababayan. Yan ang Pilipino, alam na niya bilang ng oras ni Marcos Jr. Sana nga po, matapos ang kauna-unahang araw protesta sa Act 16, magbitiw na si Marcos Jr. dahil nga dito sa video ni Zaldico kasi wala nang kaduda. Ewan na natin parang natuwa pa nga daw mga kababayan dahil mamahalin ng taong bayan dahil obvious daw na nagsisinungaling si Zaldi. Duda na talaga ang nag-utos at ang promotor ng lahat ng korupsyon sa infrastructure ay si Marcos Jr. dahil nga nag-fundraising para lamang mapatalsik sa pwesto ang Inday Sara Duterte. At siyempre, dahil nagsalita na si Zaldico, pati ngayon ang Inday Sara Duterte, binasag na ang kanyang katahimikan. Dati-rate, umiiral ang napakatinding delikadeza kay Inday Sara Duterte. Gustuhin mang niyang manawagan na kinakailangan ng patalsikin si Marcos dahil sa ginawa sa tatay niya na pinakulong sa dahig, hindi ginagawa kasi napakatindi ng delikadeza. Bilang makikinabang sa pagtatanggal kay Marcos, nananahimik sa Inday Sara. Pero ngayon, kinakailangan basagin ang pananahimik dahil maintindihan na ng taong bayan na hindi siya power hungry kung siya ngayon ay hihingi na rin ng pananagutan laban kay Marcos dahil hindi na po pwedeng baliwalain ang naging Marcos, alis dyan! Si Zaldico po kasi, siya talaga ang chairperson ng Committee of Appropriation, siya talaga ang inutusan ng Tambaluslos, at siya talaga ang merong malapit na relasyon kay Tambaluslos at kay Marcos Jr. Marcos na yun. Yung election po, yung kanyang helicopter na Agusta, parang Mercedes-Benz po yan ang helicopter, yun ang gamit ni Marcos Jr. At yung pagpapatapon kay Tatay Digong, yung Gulf Air mga kababayan na aeroplano, mukhang kay Zaldico. Kakaiba po nung Agusta helicopter ni Zaldico sa mga ordinaryong helicopter, abay, ang Agusta po, meron pong radar yan, kaya miski gabi po pwedeng lumipad. Naalala ko po, doon sa isang kampanya namin na galing sa Abra, papunta ng Kalinga, abay, lahat po kami ng mga kandidato hindi nakasunod sa Kalinga kasi lahat ng sinasakyan naming helicopter hindi makatawid sa ulap, sa napakatinding ulap. Tanging si Marcos Jr. lang po ang nakatawid dahil ang gamit niya ay yung Agusta helicopter ni Zaldico. So sa akin, alam ko, galit tayo kay Zaldico. Alam ko, nakinabang talaga siya ng todo-todo. Pero kung siya naman talaga ay isusurrender yung mga kayamanan na naipon niya dahil sa mga Marcoses, tingin ko naman, pwede naman nating pabayaan sa kanya yung dati na niyang mga kinita bago pa dumating ang mga Marcoses sa eksena. Kapalit ng kanyang testimonya at kapalit ng hindi pagkakakulong sa kanya. Alam niyo po, nung kongresista ako, talaga namang matagal ko nang sinusulong yung Whistleblower Act. Patunayan muna niya. Bago tayo kumagat dyan mga kababayan. Siguraduhin, dapat may kontrata, no? Dapat siguradong kulong yung 3 ahas mga kababayan. Bago siya mabigyan ng immunity. Kasi talagang hindi natin mapapanagot ang mga magnanakaw sa gobyerno kung hindi talaga mag-i-squill. Yan mga kababayan, ito na, pangalawang beses na ito ng Marcos mga kababayan, di ba? Kung makakalusot na naman sila dito mga kababayan, uulit na naman yan in the future mga kababayan yung mga ancestor ng mga Marcos. Dahil, nakalusot ang lolo. 2 lolo natin nakalusot. Tayo din, lulusot. Patatawarin naman tayo Wala ngang palalayasan din tayo sa Hawaii. Ngayon mga kababayan, hindi na pwede. Kakanta yung mga kasama niyang mga magnanakaw. Magna. Dito naman sa kaso po ni Zaldico, mukhang hindi siya ang pinaka-guilty dahil talagang inutusan siya ng presidente at ng Speaker of the House. Pwede ba namang siyang huminti? Well, siyempre, kung siya talaga ay matinong tao, bumiti na lang sana siya. Pero tanggapin na natin, talagang mahilig din sa kwarta itong si Zaldico. Hindi ko sinasabi na swapang. Pero lahat po ng whistleblowers, talagang criminal din. At criminal din talaga si Zaldico. Pero dahil kinakailangan natin na talagang criminal para mapagulong ang Marcos Jr. at ang Tambaluslos at mabawi ang kayamanan ng buong angkang Marcoses, payagan na natin siya na hawakan yung mga dati niyang kayamanan bago dumating ang Marcos Jr., kapalit na kanyang testimonya at ang walang pagkakapulo. Ang importante po, maparusahan na ang mga Marcoses, maparusahan ng mga Romualdez. Dahil sa ngayon, pati Lisa Araneta, napakadaming kwartang hawak nila, kontrolado nila ang media, at kung hindi lang dahil sa internet, baka tayo ngayon ay bulag sa katotohanan na talagang kung walang social media nga kababayan, Rambong na ginagawa ni Bongbong.
rehimeng Marcos Jr. sa ngayon. So alam ko po, masakit na tanggapin na Masakit! hindi makukulong si Zaldico. Pero dahil nga po kinakailangan natin ang testimonya niya. Dapat mayroon pa rin mga kababayan, yung parusa. Siguro bawasan na lang ang bawasan. Kaunti ang sentensya mga kababayan. Tanggapin na po natin na siguro sa susunod na mga panahon, unang-unang ihalal natin sa mga gobyerno, walang dugong pangmandarambong. Di bonggang, bonggang, bongbong. Ang kanilang katapatan sa batas at pagmamahal ng Pilipinas dahil hindi nila gagawing negosyo ang politika. Sana po, pag napakulong na natin ang mga Marcoses at ang mga Romualdez, magsisilbi na po yang halimbawa at panakot sa lahat na hindi dapat ginagawang negosyo ang pagtatrabaho sa gobyerno. So aking mensahe, Zaldico, mabuti naman at ikaw ngayon ay kumanta na. Kumanta na! Sigurado ako, nasaan man ang iyong ama na si Delfin ko, ang sinasabi niya, anak, tama ang ginawa mo. At dahil least, hindi naman kita iniwan. At least, pumayat si Zaldico mga kababayan. Baka na yun, malapit na rin. Kung nagbago siya mga kababayan sa kanyang mga huling yugto ng kanyang buhay, mas mabuti. Mabuti. Napulubi. Iniwanan kita ng isang negosyo na masigla na hindi na kinakailangan ng impluwensya ng mga politiko para ikaw ay pangalagaan. Hindi Walang kabusugan mga kababayan. Sobrang yaman na mga tao yan mga kababayan. No? Walang kabusugan. Pamilya, kundi ang buong angkan ninyo. At dahil sapat-sapat naman ang iniwan ni Delfin ko sa kanya, tama lang na ngayon, panindigan naman niya ang pangalan ng kanyang ama na sa tingin ko naman po ay tinitingala ng buong Bicol region na isang matinong negosyante. So sigurado wala na, sira na si Zaldico. Nasa man ang iyong ama, natutuwa siya sa iyong ginawa. Ang ama din ni BBM. Pero ang ama ni BBM nagagalit. Napagalitan nga raw, kamakailan lang mga kababayan si BBM ng kanyang tatay. At dahil kinakailangan na yung testimonya, ako mismo nangangako na sa susunod na administrasyon ni Sara Duterte, ako po ay ipaglalaban ko na mabigyan ka ng immunity kapalit ng pag-surrender ng Ay, wag na. Wag ikaw, Roque. Baka matalisod ka dyan kay Zaldico. Marcos at kapalit ang iyo. Basta i-assure mo lang na talagang kulong. Minimum lifetime sentence, ha? Kung pwede pwede bitay. Testimony. Pwede namin patawarin. Mangako ka na hindi ka na magsisilbi sa gobyerno. I-retire mo na ang Ako Bicol. Dahil, Ako Bicol. Habang nandyan ang Ako Bicol, nandyan ang temptasyon na habang ikay nasa gobyerno, gagamitin mo pa rin ang iyong connection sa gobyerno para sa iyong pribadong Mga kababayan, ako mga kababayan ko, ng inyong pag-intindi na kinakailangan natin ang testimonya ni Zaldico para mapakulong na once and for all ang mga Marcos. Hindi po natin sila ever napakulong, kaya hindi po natin halimbawa sa iba. That crime does not pay, corruption should not pay, at kinakailangan ulit muli. Wala ng standard operating practice, wala ng SOP ang kaba ng bayan para sa taong bayan. At syempre ang aking panawagan, Marcos Jr. Resign! Baluslos, booking na kayo! Umayas na kayo sa pwesto! Sinusukan na namin kayo! Mga walang hiya kayo! Talagang mga walang hiya. Umalis na kayo dyan! Hayaan nyo na ang bansang Pilipinas! Masyado na yung mga madami inyong nanakaw! Lumayas na kayo ng mapayapa! Nang sa ganun, magpatuloy na ang buhay ng mga Pilipino ng mapayapa. Alis na po sa pwesto, mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Romualdez, lahat kayo, kasama ka na. Lisa Araneta. Maraming salamat. Sabi ni Lisa Araneta, ano bang kinagagalit ninyo sa akin? Epal ka Lisa. Kahit wala ka pa nga ginagawa, itsura mo palang galit na kami. Kilik, hanggang sa muli po, ilang tulog na lang. Wala nang mga magnanakaw ng Marcos sa Pilipinas. Layas. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Sana nga, Lord. Yung Spokes ng As soon Bayan, as possible. broadcasting live from The Hague. Wow. Tama pa rin si Tatay Digong na ating maiuwi na po sana nagsasabing, mahal kong Pilipinas, ito lang pong lupa kong sinilangan, pagpalain po tayo ng may kapal. Thank you. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.